Invest in your Timothy. I hope we do appreciate kung tayo po ay nasa isa ng Bible-believing church who preaches the truth. I hope na-appreciate po natin na nandoon tayo sa ganyang uri ng simbahan. However, to be able to please the Lord now that we are saved, we need constant supply of biblical food through the Scripture. So, ang utos sa mga ministers of God to feed the flock of God. That should be accompanied by sound doctrine. Else, carnality will be the atmosphere of the congregation. This is where order in the church is important. Neglect order, and you have confusion and chaos. Satan can snatch you out from heaven. Tandaan po natin na kung tayo ay ligtas na, nothing could separate us from the love of Christ. Wala nang makakaalis sa atin doon sa pag-ibig ni Kristo. Neither death, nor life, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come shall be able to separate us from the love of Christ. Wala na po once we are saved. We are forever saved. We are forever secure. We are forever to be with God. Amen. Hindi na tayo maaalis ng diablo mula doon. But let me tell you, mga kaibigan, mga kapatid, he will still lure you to vanity. That will ruin your life and testimony. Now order is achieved when chosen men by God take charge and teach and apply the Bible. Remember, God's work is done by God's worker. We should learn to submit to authority because it is for our own safety and maturity. So mga kaibigan, mga kapatid, let me punta tayo sa ating text tonight. And let me preach for a brief moment here. Sabi nga in verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, Lord Jesus Christ, which is our hope. Romans chapter 11, verse number 13. Romans chapter 11, verse number 13. Sabi ni Paul sa Romans 11:13, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Paul is our apostle, di po ba? And we are a Gentile. Tayo ay Gentiles po. Lahat po tayo Gentiles dito, mali pa may Pastor Joey. Okay? So lahat po tayo dito ay Gentile. At kung may magsasabi man sa atin dito, hindi, kami rin ay Hudyo. Romans chapter 3 verse 9 will prove, ang sabi ng Bible, Romans 3:9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So kung ikaw man talaga ay lehitimo, matitrace mo ang iyong genealogy pabalik kay Abraham, let me tell you that you are still under sin. Yeah. Both Jews and Gentiles sa ating panahon are under sin. Romans chapter 11 verse 32. Romans 11 verse 32. Pero salamat sa Panginoon, yes, both Jews and Gentiles are under sin, but God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Hilayon ng Diyos na yung kanyang piniling bayan, yung piniling bansa ng Diyos, ay kanya pong ibagsak, ay kanya pong ituring na katulad nating mga hintil na walang pag-asa at malayo sa Diyos, para lahat ay magkaroon ng awa. That we, sabi diyan, verse 32, He might have mercy upon all. So maliwanag po yun. We know who is our apostle. We know kung sino yung ating pinafollow. We know the apostle na ito po yung sumulat. Paul, he wrote this letter to Timothy, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God. Now, in verse number 2, ang sabi ng Bible, unto Timothy. Unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. His name, yung pangalan po ni Timothy ay 24 times nabanggit
sa salita ng Diyos. 24 times na mababasa mo, either Timothy or Timotheus, mababanggit yung kanyang pangalan. Now, for context, Acts chapter 16. For context, Acts chapter 16, punta tayo dito. Acts chapter 16, dito po naging kasama si Timothy sa ministry ni Apostle Paul. Okay. Then came he to Derbe and Lystra. Yun yung lugar. Derbe and Lystra. Pero babalik muna tayo bago natin basahin yan sa Acts 14. Acts chapter 14 verse 21. Acts chapter 14 verse 21. Magkasama pa si Paul and Barnabas dito sa part po na ito in this first missionary journey. Paul and Barnabas, verse number 21, and when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter to the kingdom of God. And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they had believed. So yan po yung context, mga kapatid, ng lugar na tinatawag na Lystra, na kung saan dyan din matatagpuan itong siyang Timothy. Now, nung umalis si Paul at Barnabas sa lugar po na yan, according to verse 21 to verse 23, nakapag-confirm na sila ng soul of the disciples at in-exhort na sila, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Aalis man kami, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Verse number 23, at nag-ordain na ng mga elders, so meron na mga leader doon sa simbahan na yon, doon sa church na yon, doon sa locality po na yon. Meron na mga namumuna sa simbahan po na yon. Pero alam natin si Paul sa kanyang missionary journey, kaya nga tinawag din yun na journey, kasi hindi yun mag-i-stay siya ng sobrang tagal sa isang lugar. Aalis siya. Okay? So, iiwanan niya yung lugar na yon. Ngayon, yung Acts 16, yun yung pagbalik niya. Okay? Pagdating mo ng Acts 16, verse number 1, Amen. Ang nakakalungkot lang, hindi niya nakasama si Barnabas. Bakit? Nagtalo sila eh. Sabi ni Paul, huwag natin isama si Mark. Sabi ni Barnabas, pwede yan. O sige, hindi na tayo magkasundo. O wala na. So si Paul, sinama si Silas, si Barnabas, sinama si Mark. Punta siya sa Cyprus at yung si Paul, nagpatuloy ng kanyang missionary journey. Now, pagdating mo ng chapter 16, bumalik na si Paul sa Derbe and Lystra. And, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek. Mga kapatid, either, two possibilities na nakikita ko po dito, either naturuan na rin si Timothy nung unang pumunta si Paul, at di lang siya nabanggit, or nung wala na si Paul, yung mga nandoong elders ay naging faithful doon sa pananampalataya na binigay sa kanila at nakapag-win sila ng kaluluwa at merong mga believers na nadagdag sa simbahan, particularly yung nanay ni Timothy at yung lola niya. Amen. Kaya pagbalik ni Paul sa Lystra, meron nang nakahanda na young man na pwede niyang isama sa ministry. Amen. Verse number 2, which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. Hindi lamang good report itong bata na ito, hindi lamang good report itong young man na ito, but verse number 3, mga kapatid, he gets the eye of the apostle Paul. Sabi niya, okay itong bata na ito. Siguro pinausap niya yung mga elders, kamusta ko? Matatakbo yan. Sadya naman talagang napakasigasin. Pwede mo sama yan. Oo, pwede. Sige, sama niya. Him, sabi ng verse number 3, have
kapatid, for the span, wala si Paul sa eksena eh. Nung tinitrain si Timothy. Most likely, kasi iniwanan niya ngayon Listra dahil may mga ibang lugar siyang pupuntahan. Pero pagbalik niya, nakahanda na. Amen. At ready na siyang isama doon sa ministry. But, ang isang part, maaari na ma-neglect natin to exhort also the ladies. Yes, isasama siya ni Paul sa ministry bilang man of God. And minsan, masabi natin, baka yung glory mapunta kay Paul, or baka masabi natin, galing naman yan kasi nga, sa ministry ni Paul, kasama siya. Di po ba? Okay, kamay tulong. Yan. So, maaaring, pag nakita natin yon, okay, galing naman yung bata na yan, galing ng pagkakatrain ni Paul. Pero, ang sabi ng verse number 1, mga kapatid, balik tayo Acts 16. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess. Now, i-cross-reference po natin yan, mga kapatid. 1 Timothy, pwede tayo pumunta. 1 Timothy. Sorry, 2 Timothy pala. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Verse number 5. Still the same letter. Parehas pa rin ang sumusulat. Si Paul pa rin ang sumusulat. Pangalawang letter niya para kay Timothy. Sabi ng verse number 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Mga kapatid, yun yung minsan hindi nakikita ng marami. Hindi nakikita ng marami na merong nanay, na merong lola, na matyagang tinuruan yung bata nung siya ay maliit pa. Yes, yung off-age na si Timothy, maisasama na ni Paul sa ministry. Malaki na eh. Kahit pa paano, kahit sabihin mong young man pa rin siya, kahit sabi ng Bible, he is a youth. Pero, hindi naman siya pinanganak na youth. Pinanganak siya na toddler. Pinanganak siya na infant. Mga kaibigan, mga kapatid, let me tell you that the ministry of a mother and the ministry of a grandmother should not be discounted. Minsan, iniisip siguro ng mga ladies, parang nakakapagod lang, puro pag-alaga lang ng bata maghapon. Pero hindi po. Don't think that. Bakit po? Because one day, if your child will seek the Lord, if your child will look to the Lord, sabihin niya, Lord, gusto ko sundin ang kalooban mo para sa aking buhay. Maalala niya yung mga kwento na tinuturo sa kanya ng nanay niya gabi-gabi. Maalala niya yung mga bagay na pinupur sa kanya kahit sobrang kulit niya, sobrang dami niyang sugat, ulit-ulit, buol. Mga kaibigan, mga kapatid, gano'n ang bata eh. Sa umpisa, marami talagang ganyan. Pero wag po tayo magsasama. Dahil kahit po tayo, hindi naman tayo pinanganak na ganito na kalaki. Kagaya ko, sobrang laki. Hindi tayo pinanganak na ganito. Naging baby tayo. At merong magulang na pumal, na nag-alaga sa atin. Mga nanay, wag po kayo magsawa sa anak niyo. Wag niyo ibigay kay Cocomelon yung bata. Mga nanay, wag po tayo magsawa. Wag natin ibigay ito sa... Tsagayin natin, turuan natin ng mga... Para, sabi diyan, bigyan niyo po, 2 Timothy chapter 1, verse number 5. Merong unfeigned faith na nasa kanya, na una nasa lola niya, at bumaba sa nanay niya, at sabi ni Paul, alam niya, nasa iyo rin. Hindi naman isa sa kanya. May pinanggalingan. That's good word. Nanay, lola,
May ministry po kayo. Amen. Yes, minsan ang credit na pupunta sa tatay. Pero, huwag niyo pong kakalimutan. Kayo po nagpapalit ng diapers. Amen, Rod. Amen. Meron po kayong part sa buhay ng bata na yan. At kapag yan ay lumaki at binigay niyo yung buhay niya para sa Panginoon, tatanawin ng bata na yun na pasasalamat sa kanyang nanay na siya ay sinatsaga nung siya ay sobrang kulit pa. Amen. Na siya ay sinatsaga nung siya ay sobrang hindi pa mapagsabihan. Talagang lahat ng kukulitan, 10 ang puyo, buong katawan. Amen. Ang matindi pa dito mga kapatid, just to exhort you more, Griego pa yung tatay niya. At hindi nabanggit na believer yung tatay ni Timothy. Pero lumaking tama si Timothy. Hello? Lumaking may pananampalataya, lumaking may takot sa Diyos. Posible ba na sa isang pamilya, kung meron pang isang unbeliever, ang bata lumaki pa rin na may takot sa Diyos? Yes. Kasi kung meron ng believer doon sa pamilya na yon, that's the chance of that child to know the Lord. Amen. Amen. Praise God. Kaya wag po nating i-discount, wag po nating baliwalain yung ministry na meron po tayo. Yan yung background. Bago tayo, pagbalik tayo, Acts chapter 16, yan yung background. Kaya po pagdating dito sa Acts chapter 16, kaya nang isasama ni Apostle Paul sa ministry si Timothy sapagkat hindi lamang yung training, marahil na na-receive niya mula doon sa mga elders na nagpatuloy sa pananampalataya na talagang kinonfirm nila Paul at sabi niya, in-exhort na magpatuloy kayo sa pananampalataya. Yes, he received training, he received teaching mula sa mga tao na yon, mula sa mga elders na yon. Pero sa Bible, may kita natin yung influence ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Huwag po nating isipin na sayang yung mga ginagawa natin. Amen. Amen. Lahat po tayo may nanay. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon na punta tayo sa mundo na ito. Salamat, lalo na sa mga nanay na nagtsatsaga na i-train yung kanilang mga anak. Ako po sa biyaya ng Panginoon, I could say, na yung nanay ko po talagang, ang naaalala ko nung bata ako, kinikwentuhan ako ng mga Bible stories. And later on, siyempre, nung ako na personally, meron na rin akong desire na mag-aral ng Bible. Meron na rin akong desire na pag-aralan mismo sa aking sariling salita ng Diyos. Na i-incorporate mo na ngayon siya. Kasi dati mo na siyang, kumbaga, familiar ka na dati. Nakwento na sa'yo, na-rehearse na sa'yo, yung mga bagay na nakwento, yun pala yun. Pero ang pundasyon, nung bata ka. Amen po ba? Amen. So, yun po yung nangyari. At si Timothy, sa verse number 3, him would Paul have to go forth with him. Hindi ko na i-discuss bakit sinircumcise siya. Because of the Jews which were in those quarters, for they know all that his father was a Greek. He had such a good testimony that he was well reported of by the brethren. Though, kahit po siya ay youth, especially during Acts 16, hindi po yung naging hadlang para hindi siya maging disciple. Na pwede isama ni Paul. At hindi mahihiya si Paul na isama sa ministry. Siguro alam ni Timothy yung principle ng 1 Corinthians chapter 7, verse number 32. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7, verse number 32, but I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Dami natin, sobra tayong abala sa sobrang daming mga bagay. Ang dami nating pinagkakabalahan, ang dami nating pinagkakabisihan, pero yung bagay na sinabi ng Bible is specifically, this is my will for the unmarried. That they care for the things that belong to the Lord. Yun ang hindi natin nagagawa. Amen. Pipilitin pa tayo magbasa ng Bible. Pipilitin pa tayong mag-aral. Supposed to be, pinibigay natin yung buhay natin.
Right. If you are unmarried, yan yung calling mo. While you are unmarried. To care for the things that belong to the Lord, to obey your parents in the Lord. For this is right. Mga bata, kids, lalaki din kayo. Yung iba, siguro hindi na ganun kalaki. Pero lalaki din kayo. At tatanawin nyo na pasasalamat na kayo ay dinidisiplina ng inyong mga pamilya. Na hindi kayo pinapabayaan lang, pag nagkamali kayo, wala lang. Salamat sa Panginoon, merong disiplina. Amen. Bakit? Natuturuan tayo na may consequence ang kasalanan. Na merong result kapag tayo ay lumabas. Now, balik na tayo sa ating text, 1 Timothy. 1 Timothy chapter number 1 again. Si Timothy, his own son, in the faith. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Now, tinawag ni Paul si Timothy though, hindi niya naman anak si Timothy sa laman, pero in the faith, he called Timothy his own son. 1 Corinthians chapter 4 verse number 15. 1 Corinthians chapter 4 verse number 15. Ang sabi po ng Bible ito, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. At ano yung responsibilidad ng tatay? Sa Ephesians 6:4, practically speaking, the responsibility of the father, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, is to provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Paul has this opportunity. Merong batang Timothy na napunta sa kanyang landas, na-meet niya doon sa Lystra, and sabi niya, I have to take this boy. I have to take this youth. Because the Lord will use him. Amen. So ang ginawa niya, of course, kaya nga may letter si Paul, napaka-personal eh. May letter si Paul kay Timothy kasi ganun niya na lamang gusto na maituwid or ma-prepare itong youth na ito para sa ministry. Amen. Pastors, Amen. who is your Timothy? And if you identified your Timothy, are you investing in them? Si Paul, isipin mo, ano yung pong last letter ni Paul na sinulat is 2 Timothy. Probably, bulag na siya. Or malabo na talaga paningin niya. Pero sumulat pa rin siya kasi may pakialam siya doon kay Timothy. Amen. Amen. Pastors, I exhort you in the Lord. Amen. Marahil, di marami yung nasa church natin or binating konti lang tayo. But please invest doon sa mga young men, especially yung mga young men na yan, naku. Puro laro lang, di ba? Kahit malaki na, puro laro pa rin na sa isip. Na-transfer lang. Dati takbo-takbo, ngayon sa cellphone na tumatakbo. Amen. Pero, baka kaya ganon kasi hindi natin nabibigyan ng time. Hindi natin nakakausap. Hindi natin sinasama mismo sa ginagawa natin. Amen. Gusto natin sila mag-preach, pero hindi natin dine-demonstrate sa kanila how to preach. Gusto natin sila maging faithful, but we are not demonstrating to them what faithfulness is. Amen. Let me tell you, when Paul became the father in faith of Timothy, he so declared in himself, or siya mismo, dinemonstrate niya sa buhay niya what type of life this young man should have. 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verse number 10. 2 Timothy chapter 3 verse number 10. Ang sabi niya, but thou hast fully known my doctrine. Marahil, doon na tayo tumitigil. Pastors, preachers, please don't stop on telling them about your doctrine, but also let them see your manner of life. What type of life do you have? Is the life that you have worth following? Good. Purpose. Ano bang purpose? Magpayaman. Anong purpose na? Great. Faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, Iconium, at Lystra. Marahil no, eyewitness pa mismo si Timothy, kung ano nangyari kay Paul. One time, binato siya eh. Talagang
patay na siya. O pero nung ikot yung mga disciple, wala na si Paul, bumangon, wala lang ito. Doon nakita niya yun, no, at marahil, grabe naman yung tao na to. Binato na lahat. Kinabukasan, magpipitch ulit. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium at Lystra. What persecutions I endured, but his testimony to this young man. But out of them all, the Lord delivered him. Amen. Sa lahat ng mga naranasan niya na yun, kahit gaano kahirap, the Lord delivered him. Alam niyo po, sa Bible, kapag sinasabi ni Paul, nire-refer niya si Timothy, kung anong tawag niya? Ito po, work fellow, beloved son, faithful in the Lord, worketh the work of the Lord, servant of Jesus Christ, minister of God, fellow laborer in the gospel of Christ, like-minded. That's how he described Timothy. Amen. That's how close they are. Na talagang personal yung endearing pa yung mga term niya, talagang beloved son. No? Amen. Amen. Paul had much confidence in him. Bakit po? Kasi tignan niyo sa Philippians 2. When describing yung tungkol sa mga taong nagmamahal at may pakialam, kasama talaga sa listahan si Timothy. Philippians chapter 2 verse 19. Philippians 2:19, but I trust in the Lord Jesus. Tignan niyo kung gaano siya kakumpiyanso. To send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. Bakit daw ganon? Bakit tuwang-tuwa siya? Bakit masasabi niya na he will be of good comfort na pag nalaman niya yung state nila? Because verse 20, I have no man like-minded Right. who will naturally care for your state. Amen. Tanong, mga kaibigan, kanino natutunan ni Timothy yun? Kanino niya natutunan yung may pakialam sa iba? Kanino niya natutunan yung may pakialam sa church? Oops, sabi ni Paul, yung lahat ng mga naranasan niya, come to him daily, the care of the church. Amen. By his own example, napakita niya, ito yung bagay na dapat may pakialam ka. James. Sugat-sugat na siya, kakalunod niya lang. Siguro kakalunod niya lang, no? Tapos pag-out niya, ay, Timothy, o tara na. Pahinga po muna kayo. Hindi, yung church, kailangan doon, kailangan tayo doon. In such a way na, nung sumusulat na si Paul dito sa Philippi, a faithful church na nagsusupport sa kanya in ups and downs, mga kaibigan, mga kapatid, sabi niya, I have no man like-minded. Ibig sabihin, mga kapatid, the best man that I have, I will send to you. Kasi ganun ako kakumpiyansa sa kanya, na kapag pumunta siya dyan, I will be of good comfort. Verse number 21, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. He knows full well na itong kanyang son in the faith, natutunan ng husto yung puso niya rin pagdating sa gawain ng Panginoon. Na hindi siya nang-aabuso o hindi siya nagte-take advantage dito sa flock. That he will send this young Timothy to a church very dear unto him also. At sabi niya, I will send a man to you who is like-minded. Wala na akong iba na talagang paras kami mag-isip. Ngayon, para wala na akong problema, wala na akong isipin pa, siya na papadala ko sa inyo, si Timothy. What a testimony, ma. Amen. What a testimony this young man has. Isa pa sa 1 Corinthians 4:17. 1 Corinthians 4:17. I hope nandiyan pa po tayo at nawa hindi tayo napapagod. Okay, mamaya matulog naman tayo. Matulog po ha. Verse 17, for this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. That's the testimony of that young man. And by the way, not just that,
Co-writer siya ni Paul. Sinulat niyang kasama ni Paul yung 2 Corinthians, yung Philippians, yung Colossians, yung 1st and 2nd Thessalonians, pati yung Philemon. Yes, sabi natin lagi, follow Paul, follow Paul. Pero salamat, may mga faithful men na naturuan si Apostle Paul na ginamit nga rin kasama niya Paul and Timotheus. At sila yung sumulat nung epistle po na yun. No? At tandaan natin, he is the last, sa canon sa canon, he is the last person na sinulatan ni Paul bago siya mamatay. 2 Timothy is the last epistle. So in our record, di natin alam, baka sinulatan niya rin si Titus, baka sinulatan niya rin si Epaphroditus, baka sinulatan niya rin yung mga iba. O kaya, sinabi niya siguro, sinulatan niya si Demas, magbalik ka na. So hindi natin alam. Pero sa record natin sa Bible, sa inspired scripture na meron tayo, 2 Timothy, a letter to Timothy is the last. Before Paul has to go out. So as a father, Paul encourages Timothy, who kept the faith, abounded by a lot of saints. Okay? So, para magpatuloy siya, maging malakas siya. Now, sa atin pong, balik tayo sa ating text, malapit na po tayo magtapos, praise the Lord. Ephesians, 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. Sabi niya, verse number 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Now, Ephesus has been a city since, sabi dito ng GoTurkey.com, Neolithic times, but it came to full prominence under the Roman Empire as the capital of Asia Minor. Its populace was largely educated and wealthy. So yung mga tao nakatira doon, edukado at talaga namang mararangya. The city came to prominence under the ancient Greeks who built the famed temple of Artemis or Diana, one of the 7 wonders of the ancient world. And this is the same place that Timothy ay kailangan niya magpastor. So Paul has to remind him, to warn him, to instruct him, na huwag magpa-intimidate sa mga bagay-bagay to continue in the faith. At bakit gano'n na lamang, isipin mo, sinulatan na ni Paul yung Ephesians, sinulatan niya pa si Timothy na pastor ng Ephesus. Bakit? May kita na sa Bible, mga kapatid, na si Paul at least, he stayed 3 years at Ephesus. In other places, he stayed a year, half year, or hindi in-specify. Pero sa Ephesus, nag-stay po siya ng 3 taon. Acts chapter 20. So, doon pa siya nag-discuss doon sa school. May school pa ng Tyrannus. Doon pa siya. Acts chapter 20. Acts chapter 20. Now, mababasa niyo yun na 3 years siya doon nag-stay sa verse number 31. By the way, this letter, simula ng verse number 17, ay yung meeting ni Paul sa mga elders at Ephesus. At nagpapaalam na siya na hindi na tayo magkikita sa buhay na ito. Pagkatapos sa letter na ito, nag-iyakan sila. Bakit? Sipin mo, tayo nga mismo. Dito, kung taon-taon na tayo nagkikita, nalulungkot pa tayo kapag maghihiwa-hiwalay na eh. How much more yung 3 taon siyang nag-spend doon sa mga tao na yung kasama niya talaga. And mga kapatid, not just preaching on Sunday. Night and day. Warning every man and teaching every man in all wisdom, that we might present every man perfect in Christ Jesus. So, verse number 20, ito yung chapter 20, verse 20. He kept back nothing that was profitable unto them, but have showed them and have taught them publicly, and from house to house. Imagine, ganyan yung kadedikasyon ni Apostle Paul sa ministry. House to house, talaga naman. Publicly, yung ginagawa niya. Verse number 21, nag-testify siya sa kanila, repentance toward God. Bakit? Sinasamba nila mga Diyos-Diyosan. And faith toward our Lord Jesus Christ. Bakit? Hindi porket alam mo na o kilala mo yung tunay na Diyos, saved ka na. You need to place your faith in Christ. You need to place your faith in the finished work of Christ. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse 27, His testimony, He have not shunned to declare unto them
all the counsel of God. Verse 31, by the space of 3 years, I cease not to warn everyone, night and day with tears. What a great preacher! What a teacher! What an apostle! Bakit po? Hindi lang basta nagtuturo, isipin may luha. Nakaakibat yung kanyang pagtuturo. Bakit siya? Bakit may luha na yun? Because he knows, mga kapatid, that when he will be gone, kapag siya yung umalis na, verse 29, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. A good pastor, a good minister, a good preacher, cares and will protect his flock. Ayaw niya na itong nagbuhos siya ng buhay niya, 3 taon ng buhay niya. Ayaw niya na mapupunta lang sa mga lobo, mga wolf. Mga preachers, patuloy po tayo. Amen. Meron talaga sa mga churches minsan nakakalusot ng mga lobo. Mukhang tupa, pero lobo. At ang trabaho ng pastor, palayasin yung lobo. Amen. Para ang mga tupa maging Amen. And in this self-same place, the Apostle Paul have testified, verse 33, the testimony of a good minister of God. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, you yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, and how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. At pagkatapos niyang sabihin lahat ng mga yan, verse number 37, lahat po sila ay nag-crying party. Nag-iyakan po sila. Kasi hindi na nila makikita muli si Paul. Verse 38. Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. Mga kapatid, ganun na lamang may pakialam si Pablo sa Ephesus na ang inilagay niya doon para magpastor is his own son. Amen. Because he knows, tiwala siya, may kumpiyansa siya. Amen. Itong young man na to, hindi to manggugulo, hindi to novice, talagang tinrain niya sa ministry. At let me just remind you, he did not become Timothy overnight. There are people who invest in him. Ulitin ko po, not just Paul. Yung lola niya, yung nanay niya, yung mga elders sa Ephesus, at maging si Apostle Paul. Kaya, nobody is left behind. Lahat po tayo nandito. Are you a lady? Are you a man? You have a ministry. For the Lord. Now, invest in your Timothy. Let's pray. Our dear Heavenly Father, salamat po ngayong gabi. Salamat po sa utterance sa binigay niyo po sa amin. Thank you, Father, for your word. I hope na maliwanag po ang salita mo. Nawa, Panginoon, nakuha namin yung kahalagahan na kailangan po namin bigyan ng time, kailangan po namin bigyan ng effort, kailangan po namin magsipag, mag-aral din. And also, yung aming buhay mismo ay maging sadyang katulad niyo, O Diyos, more Christ-like, that other men will also follow our example, na makita nila yung buhay na meron na binago ng aming Panginoon. Help the people tonight. Thank you. Sa po lahat ng puri mo salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.